mainit na balita ngayong tanghali. Mga lugar na nagdeklara ng class suspension bunsod ng matinding init ng panahon na dagdagan pa. Dagdag na classroom at sapat na ventilation ipinanawagan ng isang mambabata sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos na ang paglikha ng Interagency Committee para sa right-of-way activities. Water crisis idineklara ng Cebu City matapos na matuyo ang ilang water sources sa lungsod. Isang tao sa Texas nagpositibo sa rare bird flu. At Pinay weightlifter na si Rose G. Ramos pasok na sa 2024 Paris Summer Olympics. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, April 2, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging kontribusyon ng nagretirong hepe ng Philippine National Police na si Police General Benjamin Acorda Jr. May hamon naman si Pangulong Marcos sa bagong PNP Chief na si Police Major General Romel Francisco Marbil. Narito ang report ni Nel Maribuho. To serve and protect, ito pa rin ang pangunahing mandato ng Pangulo sa Philippine National Police kahit magbago ang pamunuan nito. Sa retirement at change of command ceremony kahapon sa Camp Crame, hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong hepe ng PNP na si Police General Romel Francisco Marbil na solusyonan ang mga umuusbong ng mga banta sa seguridad at kapayapaan ng bansa. Let us now ensure that the PNP will be agents of progressive transformation in the lives of our people by ensuring the safety and well-being of every community in the land. Kaugnay nito, pinayuhan ng Pangulo ang pambansang pulisya na manatiling mapagbantay sa gitna ng mga kinakaharap na hamon habang pinabubuti ang lagay ng Pilipinas kung saan ang lahat ay maaaring mabuhay ng payapa. With Police General Marbil as our 30th PNP Chief, I enjoin everyone to face the coming days with even greater fervor, determination, and optimism to achieve our goals and aspirations for the nation. Let us remain vigilant in the face of challenges and opportunities as we strive to build a bagong Pilipinas where everyone can thrive and live in peace. Pinuri naman ni Pangulong Marcos ang naging serbisyo ni retired PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na sa ilalim ng pamumuno nito ay napalakas ang information technology at community relations. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, naiakyat din ito ang PNP bilang third highest performing government agencies sa 2023 na may 76% trust rating base sa Okta Research. The best parting token that we can offer him is the pledge to exceed what he has done during his watch and to continue the good work that he has begun. I am sure nothing will make General Benji Acorda happier than seeing the organization he loves so much able to undo all the previous achievements of the PNP. So for all these and more, I congratulate and salute General Acorda for a job well done. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglikha ng isang interagency committee na mangangasiwa sa mga aktibidad ukol sa right-of-way. Gayun din, pinabubuo na rin ng Pangulo ang Organizing Council para sa hosting ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Narito ang report ni Nel Maribohok live. Nel, ano-ano yung mga magiging papel ng mga nilikhang grupo ni Pangulong Marcos? Iasagalayon ng paglikha ng Interagency Committee on Right-of-Way activities na mapabilis ang proseso ng pagkuha ng lupa na kailangan sa implementasyon ng lahat ng railway projects ng bansa.
Base sa Administrative Order Number 19, ang Right-of-Way Committee ang magsasagawa ng mga pag-aaral at magbubuo ng mekanismo upang mapabilis ang proseso ng land acquisition. Kabilang din sa kapangyarihan nito ang pakikipag-ugnayan sa implementasyon ng mga pulisiya at proyekto ukol sa railway at pagtukoy sa mga serbisyo o programa ukol sa land acquisition, kabilang na ang livelihood, income restoration at resettlement. Ang chairperson ng komite ay ang kalihim ng Department of Transportation at co-chair naman ito ng komite ang Secretary ng Department of Human Settlements and Urban Development. Samantala, inuutos rin ni PBBM ang pagbuo ng isang organizing committee para naman sa hosting ng Pilipinas ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa taong 2026. Nakasaad sa AO na napagkasunduan noong September 2023 ng Regional Bloc na ang Pilipinas ang magiging chairman ng ASEAN at host ng summit meetings pagsapit ng taon 2026. Pamumunuan ng Executive Secretary ang ASEAN National Organizing Council na siyang gagawa ng master plan para sa magaganap na ASEAN meetings sa Pilipinas. Base sa AO, lahat ng chief executives ng mga lokalidad na napiling pagdausan ng ASEAN 2026 ay maaaring imbitahan bilang maging miyembro ng ASEAN NOC committees. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Mariboho. Dapat na paimbestigahan sa Senado ang sinasabing gentleman's agreement o kasunduan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China na may kinalaman sa galaw ng bansa sa West Philippine Sea ayon sa ilang mga eksperto. Napapanahon na rin umano para baguhin ang estratehiya ng militar sa paghahatid ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Kailangang papanagutin ng sambayan ng Pilipino si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga naging aksyon at pulisiya nito sa China tungkol sa West Philippine Sea. Ito ang pananaw ni Professor Renato de Castro na isang international studies expert mula sa De La Salle University. Aniya, bagamat may karapatan ng presidente sa anumang kasunduan sa ibang bansa, pero kailangan rin tayahin ang magiging implikasyon nito sa kaniyang nasasakupan. By entering into an informal arrangement with China, we give legitimacy to Chinese presence there, which is of course is not, in a way, it's illegal because China has no business preventing us from resupplying our troops at Ayungin Shoal, whatever we do at Ayungin Shoal, because it's still international waters. By cutting a deal with China, we tacitly accept China's illegal occupation of that area. Ayon kay De Castro, kailangan ng imbestigahan ito ng Senado. Ganito rin ang pananaw ng dating Presidential Advisor for Political Affairs na si Ronald Llamas. Kailangan niyang hearing na yan sa Kongreso at saka sa Senado para malaman natin ano ba yung extent ng katrayduran? Ano ba yung extent ng treason? No? At paano natin mapapalakas yung ating mga bansa para yan ay mapigilan? Pero ang pinakamahalaga, no, ay yan ay mapresenta sa publiko. Aniya, malinaw na ang pagpigil sa pagkasira ng BRP Sierra Madre ay ang tuluyang pagkawasak ng barko na inaantay ng China na mangyari para wala ng dahilan ng sandataang lakas ng bansa para manatili sa lugar. Para kay Llamas, ang hakbang na ito ay pagtataksil sa bansa. Napaka-treasonous niyan, no? Lalo na, ginawa mo yan sa konteksto na nanalo tayo dun sa UNCLOS. Na atin itong teritoryong ito, na atin itong bakura na ito, at yung China, ang illegal, ang presence dito. Matatanda ang inihayag ng dating tagapagsalita ni Pangulong Duterte na si Attorney Harry Roque na nagkaroon ng gentleman's agreement sa panahon ni dating Presidente Duterte at ng China na walang gagalawin sa mga pinagtatalo ng teritoryo kapalit ng hindi pagharang ng China sa pagdadala ng supply ng pagkain sa BRP Sierra Madre. Pero hindi rin naniniwala si Professor De Castro na hindi lumabag ang China sa sinasabing lihim na kasunduan na ito. So there was a lot of incidents. Ang ano lang kasi noon, kaya less lang yung incidents noon, kasi may order din si President Duterte noon na mag-patrol ang Philippine Navy at ang Philippine Coast Guard doon sa West Philippine Sea. So walang ganong insidente. So it's by default. Now, by not patrolling, not showing our presence in the West Philippine Sea, South China Sea, so we're giving China possession of that area by default.
Ayon kay De Castro, kailangan na ring palitan ng sandataang lakas ang kanilang estratehiya sa pagsasagawa ng RORA mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Lalo na, basang-basa na ng China ang ating mga operasyon. I think pag-uwi natin, but we don't need to announce whatever that change will be. Kasi yung ginagamit pa rin natin, AFP Commission wooden ship. Madaming dynamics no? Kung, all options are open to the President because at the end of the day, it will be an executive choice. Aniya, hindi natin dapat ikonsulta sa China ang ating mga gagawing hakbang sa West Philippine Sea. Para sa profesor, tama ang ginagawang hakbang ngayon ng kasalukuyang Pangulo sa West Philippine Sea, lalo na't maraming mga bansa ang sumusuporta sa Pilipinas sa nasabing issue. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang ide-deport ng Philippine government ang 4 na Chinese nationals na umano'y nasa likod ng paglaganap ng mga iligal na pagkakaroon ng mga dayuhan ng mga dokumentong ini-issue ng Pilipinas. Narito ang report ni Dante Amento. Naaresto ng Bureau of Immigration katuwang ang ibang government authorities ang 4 na miyembro ng sindikato o Chinese Mafia sa Palawan. Sila ang itinuturong sangkot sa paglaganap ng mga dokumento o identification cards na ini-issue ng gobyerno tulad ng driver's license, birth certificate, postal ID at iba pa. Noong isang taon ay ilang dayuhan ang nahuli na mayroon ng mga nabanggit na dokumento at ID. Kinilala ang mga ito na sina Wang Tao, Li Xiaoming, Gu Xiyang at Liu Ziyang alias Ken Garcia Lee na kinikilalang leader ng Chinese Mafia. Ito pong 4 na ito ay nakita po na may involvement doon po sa proliferation ng mga Philippine documents na kumakalat na nakakakuha yung ilang mga foreign nationals despite not being Filipino. Kasalukuyan silang nakadetine sa immigration facility sa Bicutan, Taguig matapos kasuhan sa paglabag sa Philippine Immigration Act. Umaasa ang kawanihan na sa pagkadakip ng 4 ay matitigil na ang paglaganap ng Philippine-issued documents at IDs. Meron pong mga dokumento na nagsasabi na nagbebenta sila or meron silang mga negosyo pretending to be Filipino. So in the community, ang alam po sa kanila ay sila po ay Filipino. At yun din po ang pakilala nila doon sa kanilang mga transaksyon. But a careful check of their records revealed na sila po ay mga Chinese nationals. Sa pamamagitan ng Bureau of Immigration, i-deport at ilalagay sa blacklist ang 4 na dayuhan para hindi na ulit makapasok sa bansa. Tinuturing po natin ang mga big fish ito doon sa sindikato na nag-i-issue or nagbebenta ng mga Philippine documents sa mga home. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pagmumultahin ng MMDA at posibleng iban sa kontrata ang 2 private company dahil sa pag-iwan ng mga hinukay na kalsada na nagdulot ng matinding traffic sa mga motorista. Narito ang report ni JP Nunez. Matinding traffic sa EDSA ang sumalubong sa mga commuter at motorista kahapon. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang dahilan nito ay ang mga hindi natapos na paghuhukay sa kalsada na isinagawa noong long weekend. Pinayagan ng MMDA ang mas malawak na road digging sa Metro Manila upang samantalahin na kakaunti ang dumadaan sa kalsada. Pero dapat matapos ang mga proyekto hanggang alas 5 lamang ng umaga ng April 1 at dapat ay madadaanan na muli ng mga motorista. Ayon sa MMDA, may 2 kontraktor ang hindi nakasunod sa usapan kaya may naiwang nasa 20 mga hukay ang hindi natabunan sa kahabaan ng EDSA. Ang mga kontraktor na ito ay ang HGC Global Communications Incorporated at Arlink Corporation na naghukay para sa fiber optic laying para sa isang malaking telecommunications company. Ipe-penalize po natin sila ng kada hukay ng 50,000 pesos per day. May kasama pa pong ibang violations yan tulad noong kawalan ng mga traffic marshals and other violations.
Dagdag pa ni MMDA Acting Chairman Attorney Don Artes, hindi na muna nila bibigyan ng permit ang nasabing mga kontraktor. May application po uli ang HGC na nakapending for phase 2. Kadugsong po nito. Pinadidinay ko na po. At pinag-aaralan po namin na iban itong mga kumpanyang ito. Ayon sa MMDA, nakausap na rin nila kahapon ang mga kumpanya at nahingan ng paliwanag pero hindi ito katanggap-tanggap dahil sa perwisyong idinulot sa mga motorista. I'm pretty sure alam nila yan na hindi nila kayang tapusin. So, in effect, parang sinadya. Sadya na alam nila hindi kayang tapusin and yet binakbak nila ng binakbak. Ayon sa MMDA, ang DPWH na ang tatapos sa naiwang mga hukay ng mga kontraktor. Maaari nilang tumagal ito ng ilan pang mga araw dahil sa gagawing pagpapatuyo ng semento. Kaya asahan na ng mga motorista na maaaring mabigat pa rin ang trapiko sa EDSA hanggang sa mga susunod na araw. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglunsad na ng investigasyon ang Toll Regulatory Board o TRB sa hindi gumanang mga Radio Frequency Identification o RFID system sa ilang expressway noong long holiday. Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, nangangalap na sila ng datos kung ilang RFID stickers ang nagkaproblema. Nakatakda ring ipatawag ng Kongreso para pagpaliwanagin ang mga namamahala sa expressways. Miyerkules, March 27 nang maipon ang mga sasakyan sa North Luzon Expressway dahil hindi mabasa ang kanilang RFID stickers sa mga toll booth na nagdulot ng pagbagal ng usad ng mga sasakyan. Muling binuksan ng Commission on Elections o COMELEC ngayong araw ang public bidding para sa procurement ng Online Voting and Counting System o VCS sa darating na 2025 midterm elections. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye kay Dante Amento, live. Dante, bakit nagkaroon ng second bidding dito sa internet voting? Magandang tanghali, Ella. Doon kasi sa unang bidding ay maraming kulang, Ella, no, doon sa isinumiteng bid documents o mga dokumento ng dalawang bidder sa isinagawang public bidding noong nakaraang February 21. Idineklara ang failure ng Commission on Elections o COMELEC Special Bids and Awards Committee o SBAC yung unang public bidding. Kaya naman ngayong araw, Ella, ay muling ang binuksan ng COMELEC ang public bidding para sa procurement ng Online Voting and Counting System o OVCS. Mayroong aprobadong mahigit 465 million pesos na pondo itong proyekto. Target ng hakbang na ito na maging online o magkakaroon na ng internet voting sa 2025 midterm elections ang ating mga kababayan sa ibang bansa tulad ng seafarer, overseas Filipino workers o OFWs. Positibo ang COMELEC na kapag online na, Ella, yung pagboto ng ating mga kababayan ay tataas yung kanilang voter turnout. Noong kasing nakaraang 2022 elections ay mahigit sa 49% lamang yung bumoto o 600,000 na mga kababayan natin abroad ang bumoto sa halalan. Ayon sa COMELEC Special Bids and Awards Committee o SBAC, mayroong 4 ngayon, Ella, na sumali doon sa public bidding na nagsumite ng kanilang bids document. At sa kasalukuyan, Ella, ay tinitingnan pa ng komite yung kanilang mga isinumiteng mga dokumento. At ayon pa kay COMELEC spokesperson John Rex Sardianco, pagkatapos siguro ng tanghalian, Ella, ay naasahang malalaman na kung mayroong eligible doon sa mga 4 na nagsumiteng mga bidder. So mamaya, tabihan na ng ating mga kasangbahay kung ano ang magiging update itong isinasagawang bidding para sa internet voting ng COMELEC. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Umabot na sa danger level ang heat index na nararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Kaya naman may ilang mga lugar na rin ang nagsuspindi ng mga pasok ng mga bata sa paaralan. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina.
Sa pagtindi ng init na nararamdaman ngayon, may ilang lugar na sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face classes sa mga paaralan. Kaugnay nito, nilinaw naman ng Pag-asa na hindi sila nagbibigay ng eksaktong temperatura kung kailan maaaring magsuspinde ng klase sa isang lugar. Ayon kay John Manalo, Weather Specialist 1 ng DOST Pag-asa, nasa lokal na pamahalaan o mismong paaralan ang desisyon ng pagdedeklara ng suspensyon ng klase dahil sa matinding init na nararanasan. Nakadepende, of course, sa mayor ng lugar or dun sa mga school itself, yung mga head ng mga schools. So may kakayahan sila, pero yung threshold, kung may recommendation kami ay it depends. So sila yung inaalaw natin na ibigay. Ganito rin ang pahayag ni Task Force El Nino spokesperson, Assistant Secretary Joey Villarama. Nilinaw niya na desisyon na ng mga namumuno sa lugar ang ganitong suspensyon dahil mas alam nila ang aktwal na sitwasyon sa kanilang nasasakupan. Alinsunod po doon sa kautusan ng DepEd noong April 2023, April last year, nasa sa inyo po ang desisyon. Kung hindi na po talaga convenient, hindi lamang actually convenience ang isinasaalang-alang dito. Kung hindi po talaga viable at hindi na po talaga advisable na tumungo pa sa mga classroom ang ating mga kabataan, pati yung ating mga teacher, mag-shift na po tayo sa online classes. Dahil inaasahang hanggang buwan ng Mayo pa ang nararanasang mainit na temperatura, patuloy na pinag-iingat ang mga tao sa mga sakit kaugnay ng ganitong panahon. Maaari po tayo na makaranas na heat exhaustion, yung sobrang lalo na kung meron silang continuous activity na siguro direct sunlight, and then pwede rin yung heat cramps, and then kapag danger or extreme danger, maaari din, wag naman sana, ay yung heat stroke. Mahalaga ang kamalayan at mga alternatibong paraan para maibsan ang init na nararamdaman gaya ng pag-inom o pagsusuot ng proteksyon laban sa init. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nadagdagan pa ang mga lugar na nagdeklara ng class suspension ngayong araw, bunsod ng inaasahang mas mainit na panahon. Samantala, ilang mga lungsod din sa Metro Manila ang nagpatupad ng mas maikling oras ng klase ngayong araw. Mula sa Quezon City, nagbabalik si Jed Neresina live. Jed, ano-anong mga lugar ang nagsuspend ng face-to-face classes ngayong araw? Ella, ramdam na dito sa Quezon City ang mainit na panahon at sa tala ng Department of Education o DepEd kanina, may 7 rehiyon na sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face na klase sa kanilang lugar dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Kasama rito ang Quezon City sa Metro Manila, Dagupan City sa Region 1, Colangi Albay sa Region 5, at ilang lugar sa Region 6 gaya ng Iloilo City, Cabancalan City, Silay City, Himamaylan City, Bago City, Bacolod City at Negros Occidental. Suspendido rin ang face-to-face classes sa Maasin Central School, Maasin City sa Region 8. Samantala sa Region 9 ay ang Pagadian City Pilot School at Buena Vista Integrated School sa Zamboanga City. Panghuli ay suspendido na rin ang face-to-face classes sa Municipality of Banga, Municipality of Tantangan, General Santos, Polomolok, South Cotabato, Sultan Kudarat at Maasim, Sarangani sa Region 12. Ayon sa DepEd, sa kasalukuyan ang mga lugar na ito ay nagpapatupad ng alternative delivery mode of learning para sa mga mag-aaral. Hanggang alas 10 ng umaga na lang din ang pasok sa Muntinlupa City ayon kay City Mayor Rufy Biason. Dagdag niya na suspendido na ang klase sa hapon sa kanilang lungsod. Ella, nag-anunsyo na rin ang Navotas City ng adjusted na pasok ng mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Ito ay tuwing aabot sa 40 degrees Celsius pataas ang maitatalang heat index sa lungsod. Kaugnay nito, Ella, nilinaw ng Pag-asa at Task Force El Nino na sa lokal na pamahalaan o mismong paaralan ang desisyon ng pagdedeklara ng ganitong suspensyon ng klase.
Mas alam nila ang aktwal na sitwasyon sa kanilang nasasakupan sa ganitong matinding init na nararanasan. Bukod dito, hinimok ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang DepEd na ikonsidera ang ilang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng init sa araw ng pasukan na nakaapekto sa mga guro at mag-aaral. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Naresina. Nanawagan si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ng dagdag na classrooms at sapat na ventilation sa mga paaralan ngayong tag-init. Aniya, nahihirapang pagtuunan ng pansin ng mga guro ang kanilang trabaho, samantalang nawawala rin ang atensyon sa pag-aaral ng mga estudyante dahil sa sobrang init. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ito ba yung agarang aksyon na nakikita ng ACT Teachers Party List kaugnay ng kinakaharap ng education sector ngayong summer? Franz Castro, ang agarang pagtugon sa kakulangan sa infrastruktura at ventilation system sa mga eskwelahan ang kinakailangan upang ibsan ang matinding hamon na nararanasan ng mga estudyante at mag-aaral ngayong summer. Panawagan nito ang pagkakaroon ng prioridad sa pagdadagdag ng mga classroom at improvement ng ventilation system sa mga paaralan. Apela nito sa Department of Education o DepEd, gayon din sa pamahalaan, maglaan ng sapat na pondo para rito. Dapat anyang nasa 6% ng gross domestic product o GDP ng Pilipinas ang budget para sa sektor ng edukasyon. Hinihikayat din ito ang DepEd na magsagawa ng regular na inspeksyon at maintenance sa mga paaralan para malaman kung meron bang maayos na learning environment para sa mga bata. Dagdag pa nito, hadlang anya sa karapatan sa pagkakaroon ng kalidad na edukasyon ang hindi magandang pakiramdam ng mga guro at mag-aaral dahil sa sobrang init ng panahon. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinayuhan ng dating Health Secretary at ngayon House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin ang publiko na huwag nang hintaying maging uhaw na uhaw bago uminom ng tubig upang maiwasan ang heat stroke. May payo rin ang mambabata sa mga kababaihan upang maiwasan ang fungal infection ngayong tag-init. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. May payo ang dating pinuno ng Department of Health at ngayong mambabatas na si Deputy Majority Leader Iloilo 1st District Representative Janet Garin sa publiko upang maiwasan ang mga sakit na kaakibat ng tag-init, gaya na lamang ng madalas na pag-inom ng tubig. Mahalagaan niya ito upang maiwasan ang heat stroke. Huwag mong hintayin yung panahon na parang feeling mo uhaw na uhaw ka na. Andun pa lang yung konting desire to drink, or nararamdaman mong mainit yung panahon, uminom ka na ng tubig. Dagdag pa nito, iwasan ng sun exposure sa pagitan ng alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Agad ding magpatingin sa doktor kung magkaroon ng lagnat na hindi humuhupa sa loob ng 2 araw. Kasi baka yan ay dengue at of course alam naman natin nakakamatay ang dengue. Kapag may ubo naman at medyo hindi talaga na gumagaling after a few days, patingnan para kung yan pneumonia, magbigyan na ng dapat na antibiotic. At muling paalala sa ating mga kababayan, kapag ikaw ay nabigyan ng antibiotic ng isang doktor, dapat kumpletuhin mo kung ano ang nireseta niya. And never take antibiotics less than 5 days, at least 1 week nga yan. Samantala, may payo rin ng mambabatas sa kababaihan upang maiwasan ang fungal infection sa maselang bahagi ng katawan. Bunsod anya ng mainit na panahon, karaniwan ng ganitong sakit sa mga babae. Gayunman, binigyang diin itong hindi ito isang sexually transmitted disease. Perineal area ng babae, kapag medyo basa, napapawisan at mainit yung panahon, yan ay perfect petri dish para dumami yung ating fungi, yung Candida albicans na nasa balat, ay dadami siya, kaya siya nagiging makate. So, the more you scratch, the more it will itch. Huwag siyang kamutin, lalo na nasa tag-init. Wala lang mali siya, Pero kung nasa bahay ka lang naman or matutulog, it's quite advisable na walang underwear, pero nakapajama ka naman or naka-shorts. Yung ventilation na yan ay
epektibo para mapigilan or hindi na lumala yung fungal infection. Samantala, kaugnay naman ng pertussis outbreak sa ilang bahagi ng bansa, binanggit din ni Congresswoman Garin ang kahalagahan ng pagpapabakuna. Isinisisi rin ng mababatas sa mga dating pinuno ng Department of Health ang pagkakaroon ng vaccine hesitancy sa publiko. Now, in the Philippines, the huge vaccine hesitancy happened because the department during that time, or the leadership of the Department of Health during that time, the Duque and Ubial legacy led to a strong reduction of vaccination. Kaya from a 98% vaccine coverage, bumagsak to around 30 or 32%. Kasama dyan, bumagsak yung coverage ng polio, measles, mumps, rubella. Kaya ito, kaakibat nito yung pertussis. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, balikan natin ang report ni Harleen Delgado hinggil sa panukala ng isang senador na magpatupad ng blended learning sa gitna ng banta ng pertussis at matinding init ng panahon. Harleen, go ahead. Ela, pinapaalalahanan nga ni Senator Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Basic Education, ang mga punong guro sa mga eskwelahan sa bansa na magpatupad ng blended learning kung may banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa gitna yan, Ela, ng banta ng sakit na pertussis o whooping cough at matinding init ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa. Anya, sa ganitong paraan, may papatuloy ang edukasyon ng mga bata at mabibigyan pa ng prioridad ang kanilang kalusugan. Binanggit ng senador ang Department of Education o DepEd Order No. 37 Series of 2022 kung saan maaaring magsagawa ng modular distance learning, performance tasks o makeup classes kasunod ng pagkansela o pagsuspende ng mga klase. Samantala, Ella, ayon naman kay Health Secretary Ted Herbosa, hindi anya maaaring pangkalahatan ang adjustment sa mga paaralan dahil iba-ibaan niya ang klima sa kada lugar. Anya, maaaring ituloy ang klase sa mga eskwelahan na maayos ang ventilasyon. Case-to-case basis yan, ano? Yung pag-return sa normal, siyempre DepEd mag-decide yan if they want to return to the previous one. So, sa health-wise, pwede naman mag-adapt even with the schedule. We can adapt para to make sure ang clothing nila ay appropriate, yung klima dun sa loob ng classroom ay conducive. Pinayuhan din ng kalihim ang mga eskwelahan na iwasang magsagawa ng outdoor activities sa mga oras na matindi ang sikat ng araw mula yan alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Ela, patuloy nga ang payo ng Department of Health o DOH sa publiko na manatiling hydrated at maglagay ng sunblock kung lalabas at maaarawan ng matagal. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Ela. Alright, maraming salamat, Harleen Delgado. Ilang mga lokal na pamahalaan din sa probinsya ng Albay ang nagpatupad ng suspensyon sa face-to-face classes bunsod ng nararanasang matinding init ng panahon. Ang detalye hatid ni Brian Baldaraje live. Brian, anong mga lugar sa Albay ang nagsuspende na ng face-to-face ng klase dahil sa matinding init? Yes, Ella, kabilang sa mga nagsuspindi na ng face-to-face classes ay ang mga lokal na pamahalaan ng Libon at Pulangi sa probinsya ng Albay. Matapos makaranas ang lalawigan ng Albay ng matinding init kahapon, April 1, ilang mga lokal na pamahalaan ang nagsuspindi na ng face-to-face classes dahil sa matinding init na naranasan doon. Sa bayan ng Libon, suspindido na ang face-to-face classes simula ngayong araw sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan. Pansamantala munang ipatutupad ng mga eskwelahan doon ang modular at online setup. Sa bayan naman ng Pulangi, half-day at synchronous classes sa hapon naman ang ipatutupad sa mga paaralan doon bilang hakbang sa matinding init na naranasan sa probinsya kahapon. Kaugnay nito, Ella, naglabas din ng anunsyo ang pamunuan ng Bicol University na hindi muna maghihigpit sa pagsusuot ng uniforme sa mga mag-aaral at mga personnel nito simula April 1.
Hinikayat din ito ang kanilang mga estudyante na magsuot ng mga light-colored na damit para maging komportable sa kanilang mga pagpasok. Ela, sa tala ng Philippine Weather Bureau o PAG-ASA, umabot sa danger level o nasa 45 degrees Celsius ang heat index na naranasan kahapon April 1 sa probinsya ng Albay, partikular sa syudad ng Legazpi, dakong alauna ng hapon. Patuloy na pinag-iingat ng mga otoridad doon ang mga residente sa maaaring makaranas ng heat stroke, lalo na yung mga taong may hypertension at mataas ang blood pressure. Ugaliin din anya na magdala ng kanilang mga baon na tubig para manatiling hydrated sa panahon ng tag-init. Yan muna ang latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldarahe. Nagdeklara ng water crisis ang lokal na pamahalaan ng Cebu City bunsod ng pagkatuyo ng ilang water sources sa mga barangay sa syudad dulot ng matinding init ng panahon. Para sa detalye ng ulat, may report si Ryan Malyari live. Ryan, ano na ang naging aksyon ng LGU para sa kakulangan ng supply ng tubig dyan sa Cebu City? Yes, Ella, sa ngayon ay nagrarasyon na ang syudad sa ilang mga residente na apektado ng kakulangan ng supply ng tubig at naglagay na ng mga mobile siphon tank sa ibang mga barangay. Nagdeklara ng water crisis si Cebu City Mayor Mike Rama sa Cebu City dahil sa pagkatuyo ng ilang water sources sa ilang barangay sa syudad. Una nang nilagay ang 28 mountain barangay sa state of calamity dahil sa kakulangan ng water supply lalo na sa mga taniman bunsod na rin ng matinding init ng panahon o El Nino. Kahapon nagsagawa ng convergence ang mga department head at offices kasama ang alkalde ng syudad upang mapag-usapan itong kinakaharap na water crisis. There were 11 things na ni Gawas Jud ni Gawas gahapon. Bringing a convergence pangod is not new to me. Even during Yolanda, Odette, vaccination, COVID, and now we are confronted by this concern which is not ordinary but really has to be much confronted with seriousness, and this is the water. Ayon pa kay Mayor Rama, mayroon namang sapat na water sources, ngunit kinakailangan lamang ng mga practical na approach. Ang mga source sa tubig o lusaran, na ay tubig sa Tagbao, na ay tubig sa buo tao, na ay tubig sa bunbon, na ay tubig, na ay resources sa tubig. So, ang pinaka-importante karon ay mo na makig-meeting yung ko because water seeks its own level. And water, once you bring it down, and it's all about logic, it's all about practical approaches which will require piping. Number 2, impounding. Sa ulat ng City Agriculture Department, 50% ng agri-production areas ay nakitaan na ng pagbibitak ng lupa dahil sa kakulangan ng tubig at nagkaroon na rin ng ilang insidente ng grass fire sa Cebu City. Pinag-iingat na rin ang mga residente upang makaiwas sa heat stroke dahil sa init. Kahapon ay nakapagtala ng 37 degrees Celsius na heat index sa Cebu City at maaari pa umano itong tumaas sa mga susunod na araw ayon sa PAG-ASA. At yan muna ang update mula dito sa Cebu City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Malyari. Nasa mahigit 1,000 kilo ng maliliit na hipon o alamang ang dumagsa sa baybayin ng pamosong pasyalan na Buntod Sandbar and Marine Sanctuary sa Masbate kaninang umaga. Halos nagkulay pula ang puting buhangin at malakristal na tubig ng sandbar dahil sa kapal na mga inanod na alamang. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano na ang ginawa doon sa mga inanod na alamang? Yes, Ella, ayon doon sa kay Jojo Soria, yung advisor nga nito sa mga isda ng puro sinalikuay, ay ipinamahagi yung mga nahuling alamang o yung maliit na hipon doon sa ating mga kabayang Masbateño dito sa Masbate City. Kanina nga umaga ay nahuli ito dito sa Buntod Sandbar
dito sa isla ng Masbate. Pinagkaguluhan ng mga nagbabantay sa Buntod Sandbar sa Masbate ang mga alamang na dumagsa sa baybayin kaninang umaga. Tinawag na din sa lugar ang mga mangisda upang sama-sama silang manguha ng biyaya ng dagat na taon-taon nila ay nakukuha sa lugar. Hindi rin pinalampas maging ng mga turista ang napakasayang tagpo na ito kung saan nanguha na rin sila ng alamang. Inilagay sa mga sako, timba at maging sa mineral water container ang mga dumagsang alamang. Ayon kay Jojo Soria, advisor na samahang mangisda ng Puro Sinalikway o Sama Pusi, ang pagdagsa ng mga alamang sa Buntod Sandbar ay patunay lamang na marami pa rin mga isda sa isla. Yearly talaga siya dumadagsa siya. Tulad kanina, nung paglinis namin sa buhangin, nakita namin na talagang dumadagsa yung mga alamang. Tapos nakakuha kayo na mga 2 drum, pinamigay lang namin sa tao. Siguro sir may mga predator dyan sa gitna. Tapos simbolo yan po ng marami talagang isda. Kasi number 1 na kinakain ng mga pelagic species. Tulad ng tulingan, buraw, iba-ibang klaseng pelagic species yung alamang number 1 talaga kinakain nila yan. Ela, ayon pa kay Jojo Soria, malaking tulong din ang paghinto ng illegal fishing at paggamit ng mga pampasabog ng ilang mga mangisda sa lugar sa pagdami ng yamang dagat dito sa isla ng Masbate. Ela, sa ngayon nga ay wala na yung mga alamang o yung maliit na hipon dito sa Sandbar dahil natakpan na halos ng tubig itong maliit na isla dito sa Buntod Sandbar and Marine Sanctuary dito sa Masbate City, Ela. Alright, maraming salamat, Jerry Galicia. Nakapagtala na ang Baguio City Local Government ng 5 kumpirmadong kaso ng pertussis o whooping cough. Ayon sa City Epidemiology and Surveillance Unit o CESU, naitala ang mga kaso ng pertussis sa Baguio mula February 19 hanggang March 27. Sa ngayon, wala pa namang naiuulat na nasawi sa lungsod dahil sa sakit. Nauna nang nakapagtala ng 23 suspected cases ng pertussis sa Baguio City kung saan 15 ang nagnegatibo habang may 3 pa ang nakapending ang resulta. Inaprubahan ng Israeli Parliament ang isang batas na magbibigay kapangyarihan sa pamahalaan upang ipagbawal ang broadcast ng TV channels gaya ng Al Jazeera, ang Qatari-owned network. Sa ilalim ng batas, pansamantalang magpapatupad ng ban ang gobyerno sa mga foreign networks na itinuturing na banta sa national security. Ayon naman kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, gagawa siya agad ng paraan upang maipasara ang local office ng network. Nagpahayag naman ng pangamba ang Estados Unidos kaugnay nito. 7 opisyales ng Iran's Revolutionary Guards ang nasawi sa isang Israeli strike sa Iranian Consulate building sa Damascus, Syria. Kinundina ng mga pamahalaan ng Iran at Syria ang pag-atake. Nangyari ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa Gaza at umiitingding karahasan sa pagitan ng Israel at mga kaalyado ng Iran. Sa ulat ng Syria's Defense Ministry, gumuho ang buong gusali at nasawi o nasugatan ang lahat ng nasa consulate building. Tested positive sa bird flu ang isang tao sa Texas, USA. Ikalawang kaso ito ng virus sa tao na nakaapekto sa mga kawan ng dairy cows sa Estados Unidos sa mga nakalipas na linggo. Batay sa health officials, nakaranas ng pamumulan ng mata ang pasyente matapos magkaroon ng kontak sa mga may sakit na baka. Ayon sa mga eksperto, mababa ang banta ng sakit sa publiko, subalit dapat mag-ingat ang mga tao kapag malapit sa mga hayop na infected ng virus. Kasalukuyang ginagamot ng isang antiviral drug ang Texas patient at naka-isolate.
Nadagdagan pa ang atleta ng Pilipinas na nag-qualify sa nalalapit na 2024 Paris Summer Olympics. Ito ay matapos manguna ang 20-year-old Filipina weightlifter na si Rose G. Ramos sa 49 kilograms weightlifting category sa International Weightlifting Federation o IWF World Cup sa Phuket, Thailand. Si Ramos ang ikapitong atleta ng Team Philippines na nag-qualify para sa 2024 Paris Olympics. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 1, versikulo 4 na nagsasabi, "At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.